Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Roa City, no? Kakadating lang natin. Hatid ko na yung mga bata sa school. Maaga kami guys, umalis. 6 o'clock pa lang, umalis na kami ng bahay. Ngayong araw ay Miyerkules, ano? Unang araw ng pasok nila, no? Sa school. Kasi nung Lunes, wala silang pasok. Martes, wala. So, ngayong Miyerkules, ngayon yung start nila guys. Nahatid ko na sila. Tapos ako naman, dumiretso ako dito sa airport. Ito yung ating dating tambayan. Pero medyo na nibago ako guys kasi maliwalas na dito pala, no? Malinis na yung ano dito, no? Yung lugar. Hindi na ganun ka karaming puno dati kasi may mga ano yan dyan eh, may mga puno pa yan dyan sa gilid, oh. Pero parang tinanggal nila yung yung ibang mga puno, kaya medyo maliwalas guys. So sa bahay hindi tayo nag-almusal, pero meron naman tayong baon guys para makatipid. Tsaka nga pala, whole day tayo ngayon, no? Kasi iba na yung nila, schedule of classes, no? Hanggang hapon na yung maliit. So dati half day lang yung maliit. So nauwi tayo ng half day lang tayo, no? 11:30 nauwi na tayo, no? Tapos 12 andun na tayo sa bahay. Pero ngayon abutin tayo ng hapon guys. Di ko pa alam kung 3 to 4 o'clock yung kanilang no? Or abutin pa yun ng alas 5 or alas 6. Depende kasi yan kung may mga activities sila sa school, guys. Pero ang for sure dyan, whole day tayo. Whole day na tayo dito sa Roa. So ayun, kailangan natin planuhin yung mga itinerary natin kasi diba hindi naman pwedeng isang lugar lang yung tambayan natin kasi naman yun, nakakabagot naman yun, no? So ayun, mukhang maraming pagbabago dito sa airport. So pag-ikot-ikot ako mamaya para alamin ko ano yung mga development dito, baka bukas na yung doon, yung dating ginagawa doon sa dulo na parang cafe. Tignan natin yun kung open na siya for business, para pwede tayo magtambay doon guys. Ito guys, yung yung building okay na pero wala pa yata, for rent nakalagay eh. Kala ko open na guys, wala pa. Buo na yung building, nakita natin, buo na yung building. Maganda sana, pero wala pa, hindi pa open, Ayan, nakalagay for rent, for rent pa lang. Guys, andun tayo nagpark sa kabila. Kita nyo maliwalas na, tagal nila yung mga puno dyan. Dati may puno yan dyan, wala na. Kakatapos lang natin kumain, doon tayo kumain sa gilid sa dati naman natin kinakainan, matagal naman na tayo hindi nakakain doon, so doon tayo ulit kumain, kasi akala ko doon sa may open na yung cafe, sarado pa. So nadaan ako doon, nakita ko nung yun, tinawag niya ako, sabi niya, it's okay, matagal ka nang hindi nakakain dito. So ayun, kumain na lang ako doon para kaya naman nadaanan ko lang siya. So doon na tayo kumain guys. Tapos ngayon gusto ko muna pumunta ng beach area kasi gusto ko maglakad-lakad sa buhangin para matunawan tayo guys. HomeBuddy TV, pagbukas ng pinto, kwento ng araw ko, sa bawat tahanan dito. Simple lang ang mundo, pero busog ang puso. Kapag sama-sama tayo, laging
nandito na tayo sa San Antonio, no? Harap ng San Antonio. So, pero di ba may sarado na kasi may ano na kasi siya, may bakod na. So, di tayo papasok dyan. Doon tayo sa kabila, maghanap tayo ng daan papunta doon sa shore. Kasi maglakad-lakad muna tayo doon, guys. Malalim ang tubig, guys. Umabot na siya dito, no? Sa may ano. Yan, walang tao. Kukonti. Dito tayo dati dumadaan, guys. Ayan, kasi kita nyo may ano na. Hindi naman nakalak pero nakakaya na pumasok ano. Kasi nakasarado tapos papasok ka hindi ka naman authorized, no? Mag-guess siguro ng ano yan, San Antonio, dyan sila dumadaan. So dito na tayo guys sa may ano, sa may gilid, no? Tahimik yung alon, guys. Kasi maganda man yung panahon, no? Dito sa Rojas okay yung panahon, pero sa doon sa Mindanao, sa Gensan, ano? Nakita natin sa balita na kawawa sila doon kasi yung lindol, malakas yung lindol, ano? Nakita ko sa video yung Jollibee nag-collapse, no? Yung building sa sobrang lakas ng lindol, guys. Kawawa naman, no? Pero alam nyo pa, guys, na sinabi sa Biblia yung mga lindol na ganyan ay indication ng galit ng Diyos, ano? Hindi ko naman sinasabi na particular lang na lugar, ano, na doon siya nagalit kasi naglindol doon. Pero yun kasi ang sabi ng Biblia, guys, no? Yun ay galit ng Diyos kasi siya lang yung kayang gumawa ng ganun, no? Na gumalaw ang lupa. Siya lang ang may authority na gawin yun. Matagal-tagal din tayo, guys, na hindi nakapasyal dito sa beach area, no? Sa Baybay, sa Rojas. Kasi nga, nandun na tayo sa bahay, no? Ilang buwan din yung pahinga, no? So, medyo na-miss natin. Sa sunod talaga maliligo ako dito. Mga ganitong oras maganda maligo kasi hindi mainit, no? Tapos maliwalas pa yung ano, kasi lang wala tayong dalang damit ngayon, no? Tayo nakapaghanda. Sa sunod or gawin ko na lang, maglagay na lang ako ng extra damit sa sasakyan para anytime na maisipan ko na pumunta dito at maligo po pwede kasi meron naman tayong dala. Kumbaga mag-ready na lang tayo ng mga damit natin, no? Ganyan na lang gawin natin. So ayun, guys, maaga pa. Ang oras ay 7:32 ng umaga, no? So mahaba pa yung oras ko dito sa Rojas. Hanggang mamayang hapon pa kasi ako. Yung baon ko pala nandun sa sakyan, hindi ko nakain kasi nga kumain ako dun sa dati kong hinakainan. So mamaya ko na lang yung kainin tanghalian. Masisira yung aking schedule ng pagkain kasi normally kumakain ako alas 10 na, no? Tapos sunod naman hapon na mga alas 5. Dalawang beses lang tayo kumain sa isang araw. Pero ngayon nasira kasi nga kanina nadaan tayo doon, napansin tayo nung dati nating sabi niya suki, tapos kinausap ako, syempre kakaya naman, kumain na lang ako doon. Kalmado talaga, guys, yung tubig, oh. Wala ring hangin. May hangin pero yung lang, dumadampi-dampi lang, hindi mo yung malakas. Ayun, guys, may naliligo, no?
O konti lang yung tao naliligo. Kasi maaga pa nga. Tsaka may pasok, no? Mga weekends, no? Marami to dito. Ayun guys, lumipad na yung Cebu Pacific tungong Manila. Ang oras ay 7:40 ng umaga. Dito na tayo sa People's Park pero walang tao guys, no? Ayan, nakita niyo, maluwag. Mamayang hapon pa yan. May mga naliligo paunti-unti. Ayun. Ito palang burger house doon, no? Dati wala yun eh. Ayun, no? So pag nagutom pala tayo, pwede tayo doon bumili, oh. Burger. Mula puso hanggang gawa, buong buong pag-asa. Homebody TV, para na sumama, araw-araw na saya kasama ang pamilya. Tulong sa kapwa, abot sa makakaya, dito sa vlog ko. Lahat ay may halaga. Homebody TV, para na sumama, araw-araw na saya kasama ang pamilya. Tulong sa kapwa, abot sa makakaya, dito sa vlog ko. Lahat ay may halaga. Homebody TV, like, share, subscribe na. So ayun guys, nandito na tayo sa Kulasi Port, no? Walang barko guys, wala pa ako nakitang barko, no? Meron pala, ayun. Maliit yun, ano ba yun? Hindi, pang ano lang yata yun eh. Barkong pangisda guys. Kwento ng araw ko sa bawat tahanan dito. Simple lang ang mundo, pero busog ang puso. Kapag sama-sama tayo, laging may bago. Balik muna tayo sa airport. Balik muna tayo. Kasi wala naman tayo matambayan dito guys. Mainit kasi. Doon sa airport, at least may lilim doon, no? Doon tayo muna. Ay ka na, Homebody TV, tara na sumama, araw-araw na saya kasama ang pamilya. Tulong sa kapwa, abot sa makakaya, dito sa vlog ko. Lahat ay may halaga. Homebody TV, tara na sumama, araw-araw na saya kasama ang pamilya. Tulong sa kapwa, abot sa makakaya, dito sa vlog ko. Lahat ay may halaga. Nandito na tayo balik sa tambayan, no? Magpahinga muna ako guys kasi naantok ako. Oras pa lang. 8:20 pa lang. So magpahinga muna ako. Mamaya after ng pahinga, makatulog man ako, kung magising, tsaka tayo punta ng mall guys. Ayun guys, nandito na tayo sa loob ng mall, ano? Ang oras natin ay alas 12 ng tanghali. Ikot-ikot muna ako guys. May saysay sa mundo. Halika na rito, dito ka muna. May tawa, may kwento, at pag-asa pa. Handa ka na ba? Ito na tayo balik sa tambayan. Pahinga muna tayo, no? Pumasok lang ako sa mall, bumili ng konting grocery. Ito, bumili ako ng hot tissue, tsaka tinapay para meron tayong makain, no? Hindi ako nag-lunch. Mamaya na ako kakain pagdating na lang sa bahay, no? Kasi hindi man ako nagugutom, guys. Ngayon talaga hindi ako natutunawan agad, ano? Digestive system parang mahina na habang nagkakaedad. Nire-reduce ko talaga yung kain, guys. Ngayon 2 beses lang ako kumain sa isang araw. Pero kung kaya na isang beses na lang, no? Kasi sa totoo lang, napag-alaman ko kasi na nung mga unang panahon, yung tao naman kumakain lang talaga kung may pagkain, no? Hindi naman talaga araw-araw kumakain, lalo na 3 beses.
Nauso lang talaga yung kain ng 3 beses nung nag-open yung mga restaurant na yan. Kasi propaganda yan eh. Siyempre, negosyo, no? Yung ginawa nilang habit sa tao na kumain ng 3 beses ang araw. Hindi yun yung ganun dati, no? Minsan isang araw kumakain sila, minsan hindi. Depende kasi yan. Yung basihan guys ng pagkain is pag nagugutom sila, tsaka sila kumakain. Hindi yung oras yung binabasihan. Gaya ngayon, oras yung binabasihan. Tingnan mo, pag oras ng almusal, oras na ng lunch, oras na ng hapunan. Puro oras ang binabantayan. Kahit di ka pagutom, kakain ka na naman, no? So, mali kasi yun guys. Sa totoo lang. So, ayun, kinukorek ko lang. Tsaka, iba yung naramdaman ko rin yung effect guys sa katawan ko guys, ano? Kasi karoon ako ng indigestion problem, tapos umaano yung acid sa tiyan ko guys. Pero sinimulan ko nung sabi ko mag-fasting muna tayo, mag-reduce tayo ng kain. Ayun, nawala yung acid, diba? Sabi nila pag hindi ka kumakain, magugutom ka, mag-acid. Kasi nasasana yung yung katawan mo na kailangan siya maglabas ng acid every now and then, kasi nga kumakain ka ng 3 beses ang araw. Ngayon, pag nakapag-adjust na yung system mo, hindi naman talaga ikaw kumakain ng 3 beses ang araw, so bumababa rin yung production ng acid. So ayun, effective siya guys. Hindi ko alam ko sa iba, basta sa akin okay siya. Saka yung pakiramdam ko guys, mas malakas ako kaysa nung kumakain ako 3 beses ang araw. Kasi parang pag yung busog ka lagi, parang inaantok ka na lang, tulog ka na lang ng tulog. Yun, kasi inaantok ka pag diabetic ka, tapos kain ka ng kain. Taas ang sugar mo nun, tapos tutulog ka, antukin ka, tutulog ka, ihi ka, ganun lang. So, hirap pa ako mag-control ng sugar ko nun, no? Saka, ayun, madalas nag-additional ako ng aking insulin na injection dahil nga mataas yung blood sugar ko. Ngayon pati yung blood pressure ko guys, almost malapit na sa normal, no? Dati systolic ako guys, mataas yung over ko. Halimbawa 130 over ganito, 90 ganyan. Kasi di ba dapat 120 over 80 lang yung normal, no? Ako masyadong mataas lagi yan yung sa ilalim, no? 90, 98, ganun. Mataas. So nag-umpisa ako mag-reduce ng kain. Aba, naging 80 na. Minsan 79, minsan 82. Yung over. Tapos mga 120, 125, 124, 128 lang yung taas. 128 over 80, 124 over 81. Mga ganyan lang ako. Sabi ko okay na. Bumalik sa normal guys, no? Almost normal yung aking blood pressure na. So mararamdaman mo naman sa katawan mo yun kung okay yung pakiramdam mo. So ayun lang guys, share ko lang. Oras ay 3:30 na, no? Sunduin na natin yung mga bata guys. Kasi kanina sabi nila stress. Naghintay lang ako ng message ng mother nila. Yun yung message na siya, okay na daw sila, tapos na daw sila. So punta na tayo dun guys sa school.
Homebody TV. Pagbukas ng pinto, kwento ng araw ko, sa bawat tahanan dito. Simple lang ang mundo, pero busog ang puso. Kapag sama-sama tayo, laging may bago. Halika na rito, dito ka muna. May tawa, may kwento, at pag-asa pa. Handa ka na ba? Sumabay ka na, Homebody. Dito na kami sa bahay. Ang oras ay alas 4 ng hapon. So, ayun, diretso na kami. Pag sundo ko, andun naman na sila kanina. So, ayun, diretso na kami. Si Kate lang yung wala, guys. Napaiwan siya. Mag-commute lang daw siya. Kasi siguro gabihin pa siya eh. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!